Pagbalik ko galing sa aking pag-grocery ng gabing yon, ay wala pa rin yung sasakyan ni Jacob. Gabi na ay hindi pa to bumabalik. Sinilip ko na din ang kanyang silid, pero wala rin to sa kanyang kwarto. Halatang hindi pa to bumabalik simula nang umalis to kanina. Nakipagkita na din ako kay Larona para humingi na din ng payo sa mga dapat kong gawin. Tumatagal ang araw, ay tila nahuhulog na ako paunti-unti kay Jacob. Hindi ko din maaaring pagsabayin sina Jay at Jacob. Kahit na alam kong contract marriage lang ang meron kami, ay hindi pa rin magandang makikita ang kahit na sino ang pagpunta ni Jay sa akin sa trabaho para manuyo. Lalo na ngayong siniwalat na ni Jacob ang tungkol sa aming relasyon sa lahat. Sigurado kong kumalat na to sa dami ng nakarinig at nakakita ng gulong nangyari sa showroom. Nakareceive din ako ng email mula kay Mr. Ismael na simula ngayong araw ay hindi na ako magtatrabaho sa showroom. Tatapusin ko ng ilang buwan kong pananatili sa Kuwait sa pagtitraining ko sa office. Hindi ko na yon tinutulan dahil sinunod naman nilang hiling kong i-transfer si Mabel sa Kuwait bilang kapalit ko kapag hahandal ng store namin dito. Nagkasundo na lang kami na dadalaw-dalaw na lang ako sa kanya sa showroom para turuan siya sa ibang bagay pa na hindi niya alam. Buo ng aking desisyon sa gagawin ko para kay Jay. Kaya naman tinawagan ko na to upang makausap ng masinsinan. Hi Jay, how are you? Pagbati ko sa kanya, nang sagutin niya ang tawag ko. I'm good Brad, what's up? You call me? Tanong naman niya sa akin. Yes Jay, I'm sorry, but I have to tell you this before you heard it from other person. Saad ko pa sa kanya. Naramdaman ko naman ang pananahimik ng aking kausap sa kabilang linya. It's okay Kim, spill it. Kalmado niyang sabi sa akin. I'm sorry. It was not an intention for me to know in this was, but I think it's the right thing to do. I want you to stop courting me. I appreciate you and everything you have done for me. But I think it's not the right time for us. Nahihiya akong sabi sa kanya. Nanghihinayang din ako sa pag-reject ko kay Jay dahil mabait talaga to sa akin. Can I know? Why suddenly you just change your mind? If you're not ready yet, I'm willing to wait. Sabi naman niya sa akin. Please Kim, don't do this to me. Saad pa niya sa akin. I'm sorry Jay. I have some personal reason and you can't understand it. Better you don't know anything. I wish one day you found the right girl for you. There's someone better than me. Sabi ko pa sa kanya. I think you made up your mind. I wish you good luck him. Sagot niya sa akin. Bye Jay. Matipid kong sagot sa kanya. Binaba ko ng aking tawag at nagtungo na ako sa banyo ng aking silid. Naghubad na ako ng aking damit at nagtungo na sa loob ng shower area. Binuksan ko ang tubig sa shower. Hinayaan kong umagos ang mainit na tubig sa aking katawan. Makapal na usok ang bumalot sa loob ng aking banyo dahil sa init ng tubig na aking pinapaligo. Nagmumuni-muni ako panandali sa aking ginawa kay Jay at nang pag-turn down ko sa alok nitong panliligaw sa akin. Gayunpaman, hindi pa rin mawaglit sa isip ko kung nasaan na tong si Jacob. Pumasok sa isip kong baka nakipagkita to sa isa sa mga babae niya at malamang ay nagpapakasaya na to ngayon sa piling ng iba. Samantalang ako, ito ngayon. Nakatali sa relasyong hindi ko naman ikakapanalo pagdating ng araw. Nalungkot din ako sa isiping iiwan din ako ni Jacob pagkalipas ng 2 taon. Ngayon pa, na nasasanay na akong lagi siyang nakikita at kasama sa iisang bahay. Tinapos ko ng aking pagliligo dahil gusto ko na ding magpahinga. Isa pa ay gabi na din. Maaga pa akong gigising bukas para ayusin ang bahay, pati ng aking kwarto. Dahil na din sa utos ni Jacob na kailangan magmukha kaming natutulog sa iisang kwartos pagdating nila mommy. Tinuyo ko ng aking buhok at nasuot ng aking matibis na kulay skinking sleeveless na pantulog na nabili ko sa Victoria's Secret. Kagaya ng aking daily routine, matapos ko matuyo ang aking buhok, ay naglagay na ako ng lotion sa aking katawan at night cream moisturizer, paghahanda para sa aking pagtulog. Inayos ko na din ang aking kama, pinatay ko ng ilaw sa aking silid at binuksan ang lampshade na nasa gilid ng aking kama. Nagbukas din ako ng music na mahinang-mahina para pampatulog ko.
Isinaksa ko din ang air freshener na aking binili para sa cool breeze, aroma sa buong kwarto ko. Saka ko pumesto na ng higa. Kukurap-kurap ng aking mata at bahagya na itong napapapikit nang biglang maalininigan ko ang pagdungaw ng liwanag na nagmumula sa pintuan ng aking silid. Pupungas-pungas ang aking mga mata para makita kung sino ang pumasok sa aking kwarto. Jacob, bakit? May kailangan ka? Tanong ko sa kanya. Hindi naman to sumagot sa aking tanong. Dumiretso siya sa direksyon na aking hinihigaan. Para saan pa? At titiisin kong hindi ka maangkin. Asawa naman kita. Kesa kung kani-kanino ka pa nagpapaangkin. Pagsasawaan kita ng paulit-ulit ngayong gabi. Wika niya. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Tumayo ako sa aking pagkakahiga. Napasandal naman ako sa pader ng akala ko ay nagbibiro lang siya. Pero nagulat ako nang bigla niya akong siliin na marin na halik. Nalasahan ko ang kanyang paghalik. May kaunting amoy ng alak. Hindi ko alam kung saan siya nakainom ng alak. Pero hindi naman nakapagtataka dahil sa dami ng impluwensya niya dito. Sigurado madali na sa kanya ang magawa ang lahat ng gusto niyang gawin. Kaya pala nagtagal to sa labas dahil nakipag-inuman pala siya. Jacob, lasing ka. Please wag mong gawin to sa akin. Pakiusap ko sa kanya pero hindi to nakinig sa akin. Muli niyang siniil na mariing halik ang aking labi pero sa pagkakataong to, mas naging mapusok ang bawat pagkilos ng mga dila at kamay ni Jacob. Mahigpit ang mga bawat pagkapit niya sa akin. Pinilit naman ako nagpupumigla sa kanyang ginagawa ay hindi ako makatakas sa kanya dahil mas malakas sa akin si Jacob. Walang laban ang ginawa kong pagpupumigla sa kanya. Ilang sandali lang ay hindi ko maintindihan kung bakit sumasagot na ako sa kanyang ginagawa. Napapaungol ako sa bawat pagdampi na kanyang kamay sa aking katawan. Kung kanina ay madiin ang bawat haplos niya, unti-unti ay nagiging malambing at malumanay ang naging paggalaw ng kanyang mga kamay na nagbigay ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Pakiramdam na naramdaman ko lang 1 year ago nang ako'y mapadpad sa Boracay. Jacob POV. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kung kanina gusto kong gantihan lang si Kim, nasa galit ko sa kanya sa pagpayag niya magpaligaw sa kanong yun. Ang bala kong takutin lang sana si Kim ngayon, ay gusto na siyang angkinin ng tuluyan. Binuhay ni Kim ang sandata ko natutulog sa pagtugon na ginawa niya sa aking mga halik. Kung kanina ay marahas ang aking naging pagkilos ngayon, ay naging malumanay na ang aking naging paghaplos sa kanya. Gusto ko siyang angkinin. Total ay asawa ko naman siya. Kahit paulit-ulit ko siyang pagsawaan, ay wala to magagawa. Isa pa, ay sigurado ako kung sino-sinong nakisiping nito. Baka pati ang kanong yon, kaya habol ng habol sa kanya. Sabi ko sa aking isipan. Nakadagdag sa aking pagnanasa nang makita kong pagtigas ng pasas ni Kim sa malumbok niyang harapan. Pati na ang napakabangong amoy ng katawan niya. Nanggigigil ako sa kanya. Kim POV. Muli niyang pinagalaw ang kanyang mga kamay. Inihiga niya ako sa aking kama at walang naging pagtutol akong ginawa. Hinubad ni Jacob ang kanyang pang-itaas na damit, gayon din ang kanyang pang-ibaba. Bumungad sa akin ang sandata niyang nakasaludo sa akin. Nanlaki ang aking mga mata dahil itong unang beses na nakakita kong ari ng lalaki sa aking harapan. Hindi na maliwanag ang nangyari sa amin dati ni Jacob dahil sa tindi ng aking kalasingan ng mga sandaling yon. Dahan-dahan naman niyang hinubad ang tanging saplot na nakasuot sa akin. Nakita ko ang pagngiti ni Jacob nang makita niya ang aking perlas at malulusog na bundok. Hindi na to naghintay na matagal at sinunggaban na muli niya ako ng halik. Ang kanyang kamay ay nagsimula ng gumapang sa aking malumanay niyang hinimas ang aking mga ano. Narinig ko na lang ang tila pag-ungol din ni Jacob. Sabay halik niya sa aking noo. Matapos ang nangyari sa amin, ay nagbihis na si Jacob at nagpaalam na itong babalik na sa kanyang silid. Nakatalikod siyang nagbilin sa akin. Agahan mong gising bukas at kailangan na nating asikasuhin. Napasandal na ako sa aking headboard habang pinagmamasdan ang pagsara nito sa aking pintuan. Agad ko namang dinampot ang aking saplot na hinagis namin kanina sa sahig at nagtungo na ako muli sa banyo para mag-shower. Jacob POV.
Nakukonsensya ako sa ginawa kong pamamarsa kay Kim sa pakikipagtalik sa akin. Hindi ko inaasahang virgin pa siya. Ang buong akala ko ay nagalaw na siya ng kanyang mga maniligaw niya. Lalo na ang kanong paligid-ligid sa kanya. Akala ko matapos ang ilang taong nakalipas magmula ng pagkikita namin sa Boracay at sa pananatili niya dito sa abroad, ay nagkaroon na siya ng iba't ibang karanasan dahil sa dami ng nakakandarapas sa kanya. Madami akong kakilala dito sa Kuwait na humaling sa kanya. Hindi ko lang tumasabi kay Kim, kaya isinapubliko ko na lamang ang aming kasal. Hinusgahan ko ang aking asawa na walang basehan. Matapos ng aming pagtatalik, ay bumalik ako sa aking silid. Nanatili ako sa shower room ng ilang oras. Habang lumalagaslas ang tubig, ay napapikit ako habang hinahaplos ang aking pagkalalaki. Walang katapusan ang malikot na pantasya at pagdanasan ng aking nararamdaman para kay Kim, kaya hindi mapigilan ang tawag ng aking laman. Nararamdaman kong muli ang matinding pagnanasa para kay Kim, kaya naman naisipan kong bilisan ng aking pagligo. Muli ako naglakad patungo sa kwarto ni Kim. Hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang pinto ng kanyang silid. Wala na sa kanyang kama si Kim. Bagkos inaabutan ko siya sa kanyang banyo. Maririnig ang pag-agos ng tubig mula sa shower. Pumasok sa loob at saktong kakatapos lang ni Kim sa kanyang panliligo. Bahakbang to palabas ng kanyang shower area na makita niya ako. Mabilis ako naglakad patungo sa direksyon ni Kim. Kim? Anas ko sa kanya. Niyakap ko to't siniil ng halik. Sumalubong naman siya sa akin na animoy hayok din sa aming gagawin. Nakaramdam ang aking katawan na kakaibang init. Pakiramdam ni minsan ay hindi ko naramdaman sa aking mga nakakatalik. Kung dati ay sapat ng isang beses, kay Kim ay tila ko ahaw sa laman. Sinagot ni Kim ang bawat paggalaw ng aking bibig. Matagal kami nagpalitan ng aming mga halik. Ang halik ko ay umikot sa kanyang tenga, pababa sa kanyang leeg. Nararamdaman ko ang pag-iinit din ni Kim sa aking ginagawa. I love you, Kim. Anas ko sa kanya. Malapit na ako, Kim. Tumigas ang masal sa aking hita na maramdaman ko ang paglabas ng sarili kong katas sa kanya. Idiniin ko pa ng hustong aking sandata sa kanya hanggang makaramdam na ako ng pagkakontento. Yumapos naman ako kay Kim mula sa kanyang likuran nang parehas kaming makaraos. Tumayo na si Kim at humarap sa akin. Kinapitan kong kanyang noot sabay na kaming naligo muli. Nang matapos at makapagbihis, hindi inaasahan ni Kim ang pagtabi ko sa kanya sa kama. Nakita ko ang luhang pumatak sa mata ni Kim ng mga sandaling yon. Hinawi ko naman to ng aking daliri at saka ko siya pinupog ng halik sa kanyang muka. Hinilig ko ang kanyang ulo sa aking braso, hinahaplos ko ang kanyang buhok at bahagyang nagkukwentuhan bago kami natulog. Kim POV. Hindi ko inaasahang first time mo to, Kim. Pasensya ka na ha, at kailangan pang porsahin ng unang beses na natikman mo to. Mahinang sabi sa akin ni Jacob. Ang galing mo para sa unang beses. Hahanap-hanapin ka ng katawan ko. Paano ba yan, love? Malambing pang hinaplos ni Jacob ang aking braso nang sabihin yon. Napataklaw naman at nagtago ako sa lalim ng comforter. Hiyang-hiya ko sa sinabing yon ni Jacob. Hindi ako sanay sa ganitong usapan, lalo na at ginawa ko pa. Tumigil ka nga sa pang-aasar mo, Jacob. Nahihiya kong sabi sa kanya. Hinawi naman ni Jacob ang pagkakataklob sa aking comforter. Tawang-tawa siya sa naging reaksyon ko. Hindi ka dapat mahiya. Nakaka-proud ka nga kasi binigay mo lang to sa asawa mo. Yes, we are contract marriage, pero legally asawa kita. Nakangiti niyang sabi sa akin. Please Jacob, wag na natin pag-usapan. Na-awkward ako. Nahihiya ko pa ring wika sa kanya. Love, hindi ka dapat mahiya. Masanay ka na, kasi lagi na natin mapag-uusapan yung mga ganyang bagay. Humalik namang muli sa aking mga labi si Jacob. After 2 days, pagdating ng mga magulang ni Jacob, maaga kaming gumising ni Jacob. Nagluto na ako kaagad ng paboritong ulam nila mommy. Naghanda na din ako ng matamis para sa aming dessert. Habang nagluluto, ay panay ang pangungulit sa akin ni Jacob. Nakayapos siya mula sa aking likuran at panay ang halik sa akin.
Nararamdaman ko naman ang pagtusok ng kanyang sandata sa aking likuran. Napangiti akong sumuyap kay Jacob bago ko tuluyang binalikan ng aking niluluto. Not now again, Jacob. Malambing kong sabi sa kanya. Hindi naman to tumigil sa paghalik sa aking batok habang nakayapo sa aking bewang. Napapailing na lang ako sa ginagawa sa akin ni Jacob. Mamaya promise, tatapusin ko lang ito niluluto ko. Wala na din tayong time. Magsusundo pa tayo kay na mami mamaya. Sabi ko naman sa kanya. Sige na nga, mamayang gabi na lang. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Hinahanap-hanap ka ng katawan ko. Kahit anong suotin mo, ay nagkakapangpainit sa akin. Bulong naman niya sa akin tenga. Jacob. Humalik ako sa kanyang mga labi at pinaalis na muna to para magawa ko ng dapat kong gawin. Nang ako'y makatapos na sa paghahanda ng aming kakainin, naiinitin ko na lang mamaya, ay naggawa na din ako ng itinerary na magiging lakad namin sa Kuwait, kasama ng mga to. Ilang araw din kasi ang mga to mag-i-stay dito sa amin. Nais ko silang ilibot sa kagandahan ng Kuwait. Gusto din daw kasi nila mami maranasan ang tunay na disyerto. Sinama ko na din sa aming bibisitahin ang mga famous na galaan dito, kagaya ng mga farm nila sa gitnang disyerto, Oceanarium, Kuwait Tower. Isa din sa aming pupuntahan ng Embahada ng Pilipinas para magbigay ng tulong sa mga taong hindi sinuwerte at inabuso na kanilang mga employer. Nais nila magbigay ng libreng sakay sa eroplano para makauwi na ang mga to at makasama ng kanilang mga pamilya nag-aalala sa Pinas. Isang bagay na hinangaan ko talaga sa pamilya ni Jacob, ang pagiging likas na matulungin ng mga ito sa mga nangangailangan. Kahit saan magpunta ang mga ito, ay talagang naglalaan sila para sa mga charity. Nagmamadali na kami ni Kim sa pag-ayos ng aming sarili. Dadaan pa muna kami sa bilihan ng bulaklak bago kami magtungo sa airport para salubungan silang mommy. Nang kami ay makarating sa flower shop, ay nagpaiwan na si Kim sa sakyan. Hindi ko na to pinababa dahil sa mabilis lang naman ako. Namili na ako ng magandang bulaklak na maaaring ibigay kay mommy. Nang sa aking paglabas, ay naabutan ko si Kim na abala sa paglilikot ng kanyang laptop para mag-check ng mga emails para sa kanyang trabaho. Isang bagay na hindi ko mapigilang gawin niya. Ilang beses ko man siyang sabihan na huminto na sa kanyang pagtatrabaho, ay hindi ko ito mapigilan. Tanging bagay na hiniling ni Kim sa akin. Ito ang dahilan kung bakit lalo ko nahuhulog kay Kim. Hindi ko man aminin sa kanyang harapan, ay alam ko sa aking sarili na hulog na ako para kay Kim. Hindi siya umaasa sa kahit na anong yaman ko. Dahil sa pagiging abala nito, ay hindi niya namalayan ng aking daladala. Pinuksan ko ang pintuan sa likod ng sasakyan at ibinaba ko ang bulaklak. At nagulat pa siya sa aking inabot. Jacob, nakangiti niyang sabi sa akin nang iabot kong isang bungkos na red roses para kay Kim. Thank you, sabi niya sa akin sabay yakap niya. Napangiti naman ako sa naging reaksyon ni Kim. Masaya to sa mga simpleng bagay na ibinibigay ko sa kanya. Hindi na rin kami nagtagal at nagtungo na kami sa airport. Nakaabang kami ni Kim sa arrival area. Nakita din naming naglanding ng eroplanong sinasakyan ni mommy. Hindi naman nagtagal ay nakita na naming papalabas si mommy. Kumakaway si Kim sa kanila para madali kaming makita ng mga to. Iniabot ko kay mommy ang bouquet of flower. Nagbeso to sa amin ni Kim, ganun din si daddy. Welcome to Kuwait, mommy, daddy. Masaya kong pagbati sa kanila. Hindi naman ako pinansin ni mommy. Pagkos ay kay Kim kaagad to lumapit. Inabot niya ang dala niyang paper bag na pasalubong niya para kay Kim. Napapailing na lang akong nakangiti kay mommy. Sorry love, ako ng anak ni mommy ngayon. Sabay tawang pangaasar sa akin ni Kim. Napalitan na palang anak niyo, mommy? Pabiro kong tanong sa aking ina. Ganon talaga anak. Sagot naman ni mommy. Kinuha ko ng kanilang maleta at tiyaya ko ng mga to upang makauwi na sa bahay. Let's go na mom, dad. Hinanda ni Kim ang mga paborito niyong pagkain. Naglakad na kami pasulong patungo sa aking sasakyan. Jacob, idaan mo muna sa Starbucks. Gusto kong bumili ng frappuccino. Ayoko nang sinerve nilang coffee sa plane. Pag-aaya ni mommy sa amin.
Okay po, Mommy. Sagot ko naman. Masayang nagkukwentuhan sila Mommy at Kim, samantalang seryoso naman kaming dalawa ni Daddy sa pag-uusap tungkol sa pagbubukas ng branch ko sa Italy. Nilalatag ko kay Daddy ang mga plano ko at kung kailan ang magiging target opening ko. Napabaling naman ang pakikinig sa pag-uusap namin sila Kim. Next month na din pala ang target nyo? Maganda nga yan. Para mas maging relax si Kim na mabigyan nyo na kami ng apo. Aba, tandaan nyo, mabilis lilipas ang panahon. 3 buwan na kayong kasal. Sana naman makaubo na kayo. Palitan siyang seryosong tumingin sa amin. Biglang nasamid naman si Kim sa sinabing yon ni Mommy. Halos mabuga niya ang kanyang iniinom na cold coffee. See, Mommy? Ako anytime pwede nang gumawa. Si Kim lang naman tong inaabangan ko. Pagmamayabang kong sabi kay Mommy. Sinadya ko talagang sabihin yon dahil yun talaga ang nais kong mangyari. Kung magkakaanak kami ni Kim, ay mawawala na rin ang bis ng kontratang pinirmahan namin. Ikaw ba, Iha? Ayaw mo pa bang mag-anak? Napatingin naman sa akin si Kim mula sa front view mirror ng sasakyan. Nilalakihan niya ako ng mata sa pagsakay ko sa mga sinasabi ni Mommy. Ngingiti-ngiti naman ako sa kanya. Hindi naman po sa ganun, Mommy. Siguro po pag okay na ang lahat. Madami pa po kasi akong aasikasuhin. Mag-o-open pa ang branch sa Italy. Magiging busy din po ako. Siguro po pag pinagkaloob na sa akin ng Panginoon, baka po ayon. Sagot naman nitong si Kim. Nakita ko ang namulan ng husto ang kanyang pisngi sa aming pinag-uusapan, kaya lalo ko siyang kinorner. Aba love, kailan ka pa magiging handa? Tingnan mo, tumatanda na sila Mommy. Siyempre maganda ding makita natin na magiging produkto natin. Pangaiinis ko kay Kim. Oo nga, Iha, hindi ko nga maintindihan sa'yo. Kung tutuusin, kahit hindi ka na magtrabaho, kayang-kaya namang ibigay ng asawa mo lahat ng gustuhin mo para makapag-focus ka na lang kay Jacob at sa magiging anak nyo. Sabi naman ni Mommy. Lalo kong napapangiti sa tinatakbo ng aming pag-uusap. Tila pumapabor sa akin ang konserbasyong ito. Alam kong hindi makakatanggi si Kim kapag si Mommy na ang nagsabi.